We have Joey Francisco live from Washington, D.C. Joey, good morning from the Philippines. How's the tension there? Good evening there? from Washington, D.C. Oh, good evening. Joey, mukhang wala ka pang tulog. Siyempre. Sabi ko nga kay Angela kanina, ito na yung walang tulugan because ito na yung hinihintay yung lahat, the count. Ano? So, yung pagbibilang ng boto. Yes. So, isa-isa na yan. Alam mo, I just have to note that this hour, wait, I'll check. It's 9 o'clock here. So from 9 o'clock to 10 p.m., there's a big chunk of votes that will come in, and at least 2 from the swing states. Yes, that's right. Mentioned in some of our reports. So it will be a big deal. This hour will be a big deal and may affect the numbers for Kamala or for Trump. So can you tell us more about the tensions there ngayon since kagabi pa nag-start yung voting, Joey? Okay, sabihin ko lang din, malayo from here, malayo. So kahit gusto natin puntahan at maging fair, para puntahan ng Florida, dahil nandoon nagkakaroon ng watch party si former President Donald Trump, ay ang malapit dito, although baka mamaya natin puntahan dito, kasi kahit puntahan natin ng Howard University, nagsisilbing headquarters ng Harris camp, ay hindi natin pupuntahan mamaya na dahil hindi pa naman nagpapakita doon si Vice President Kamala Harris because I believe they're still in a meeting and they're monitoring yung unang bugso ng mga numbers na pumapasok. Pero I heard thousands na yung mga students ang nandoon bilang ito yung mga supporters talaga ni Vice President Kamala Harris. So yan ang sitwasyon doon sa dalawang kampo, Diego and Angela. And wala pang statement from yung camp ni Trump doon sa Florida. Although sinasabi ng mga malalapit sa kanila na yung mga lumabas ngayon na nakuha ni Trump na mga state o yung electoral college votes ay doon sa expected na sa kanya, Angelo. Tapos yun naman sa kampo ni Kamala Harris, they're pinning their hope on Pennsylvania, but it will serve para magkakaroon ng domino effect. Pag nakuha nila yon, the 19 electoral votes, pwede magtuloy-tuloy or parang it's a good sign. Yun ang gusto nila sabihin. So they're quite hopeful. Pero too early to call that. Actually, Joby, we've been looking at the heat map here and it's very erratic ang palo ng blue, from blue to red to blue to red. May scare nga sa Texas daw ang Republicans kanina eh. May sorry, Diego. May takot, kinabahan daw ang Republicans, Joby, for a while on the ground because pumalo ang Texas nag-blue siya for a while. So ano ba yung general atmosphere or sentiment na kukuha mo on the ground from both sides? Yeah, kasi in the morning, parang parang medyo mahalata mo yung mga moves, si Vice President Kamala Harris. Talagang consistent na nagpatawag na go out and vote. Tapos pinapaktok na sa mga supporters na yung mga pintuan para talagang masiguradong pupunta sa pagboto. Pero parang medyo cool about that si former President Trump. Pero nung bandang hapon, ganyan na rin ang paliwanag. Ganyan na rin ang mga panawagan mula sa kampo ni former President Trump. So, ibig sabihin, pareho na silang kinakabahan, kaya kailangan na nila talaga sabihin na bumoto kayo, lumabas kayo dyan, bumoto kayo, siguraduhin natin to. Oo. Speaking of pagboto pa rin, can you walk us through kung paano yung botohan dyan? Yung hindi yung mail-in, yung, I think kasi I saw one of your reports na you went through, diba, yung process of voting. I don't know kung ready yung video na pero I submitted video that can show that process. Pero I went to this Angela, ang tawag dito sa polling precinct na na-approve ako to observe. Galing. Ay yung Martin Luther King Public Library, sa gitna ito ng Washington DC, near Chinatown, kung nakapunta kayo dito, nasa gitna o heart ito na tinatawag. So doon ako na-assign. So ang gagawin, syempre sa labas ang pila.
Nung dumating tayo doon kasi talagang very early in the morning before, 30 or an hour before opening of polls. Napakasimple pagpasok mo doon pipila, although mahaba yung pila, parang mabilis din naman yung turnover. Ang una mong gagawin, aside from pagpila, ay pumunta doon sa isang desk to verify your identity, pati yung mga needed na papeles. Tapos bibigyan ka na ng number. Kasi number na yon, dadalhin mo doon sa next table na mag-release naman ng balota assigned to you. Pagkatapos ka bigyan ng balota, mamimili ka. Pwedeng mano-mano mo siyang i-fill up doon sa mga booth na sabi ko nga, hindi na uso rito yung Dati kasi panikita mo yung mga video, Diego, di ba, na yung voting places parang may kortina pa. Yes. Pero parang hindi na masyado Wala dito. na. Parang nakita ko sa ilang mga voting precincts na parang harang na lang talaga siya. So, pwedeng mano-mano, use of a blue or black pen. That's it. Bawal ang ibang kulay. And then, ang another option is for the machine to mark it for you. So, meron din ganung pila. Okay. So, sa napansin ko, marami doon sa machine nagpagawa instead of doon sa usual na ikaw manually ang gagawa. Pagkatapos doon, dadalhin mo doon sa reading machine para mabasa na yung boto mo. Ganun na kadali. Kasi bigyan ka ng sticker. Nakita nyo naman. Yung sticker, nakita mo na sa social media, yung mga nakaboto na Americans talagang pinopost nila yon. Parang wala, hindi uso yung mga indelible ng blue. ink. So it's really about that sticker. It's really about that sticker. Meron pa ako nakikita na bumabalik kasi nakalimutan nilang kunin, because they want to post it, I guess, that as proof that they voted today. So after that, syempre ang tanong ng bayan dito, most especially sa Philippines, malalaman ba within today yung resulta ng election? Gusto nila, basta alam natin, gusto nila, and they're trying na hindi ito mag-drag ng more than parang days beyond the weekend, because they don't want a repeat of the Biden versus Trump showdown nung nakalipas na eleksyon. Umabot hanggang doon, so imbis na tuloy-tuloy yung buhay, naghintay pa ng hanggang weekend. So sana daw ay hindi. Pero parang medyo mabilis kung tatanungin niyo ako, hindi ba kayo nabilisan? Yes, actually. Parang pumapasok na siya, as we see, kasi ngayon nga, itong hour na to, papasok at least 9 or 10 na major places, papasok na yung boto nila. Actually, Jovi, mabilis nga. And considering I expected yung swing state votes papasok later on, hiko-hold nila. Yeah. But you already have Pennsylvania, you already have Georgia, you have North Carolina coming in already. Jovi, ano yung dito? Kasi I understand you mentioned na they'll try to finish this count and early on. Pero I heard na both candidates have their star-studded legal teams ready na daw. In case it's too close to call. The question ng, sabi nila, anything na uncomfortable sila sa masakyan nila, they will question it. Pero so far, wala pa naman tayo nakikita na ganung action or report na talagang medyo napapigil yung hindi lang pagbibilang, yung pag-transmit para mabilang yung boto na iyon. Diego. Okay. Jovi, I'd like to ask po kasi di ba you were on the ground naman kanina. So sabi nila this year daw sa elections, we expect daw a younger crowd to turn out. Did you notice that na medyo mas bata ang mga boboto ngayon? At least dito sa Washington DC, nakita ko ng grupo-grupo ng mga kabataan trooping to the voting places or voting venues, mixed bag, pero tama ka. Ang nakikita ko doon sa monitoring sa television ng iba't ibang local networks dito na pinapakita yung youth vote na tinatawag nila, meaning they showed up, Diego and Angela. Yun ang hamon sa kanila and they did. Sabi nga nila kasi talaga, this is the tightest race ever daw sa US election history eh. 'Di ba, Jovi? Pero hindi ba, yes, go ahead.
Hindi, isasabihin ko lang na, well, kung Pinoy perspective, yun ang pinag-uusapan natin, yun ang team natin. Sabi nila, meron ba, tinatanong ng ibang anchors kanina ngayong maghapon sa coverage natin, kung meron ako nakasunod ng mga Pilipino bumoto. Yes, meron naman. Pero talagang parang tanggap ng mga nakausap natin na maraming mga Pilipino, o PhilAm, di pala Pilipino, PhilAm, ang nag-avail nung early voting imbis na mag-absent sila sa araw na ito sa kailan trabaho kasi hindi naman talaga holiday it's not a holiday just because it's election so pero they will be allowed if they want to vote at yung excuse sila kung ba't sila malilate or hindi makakapasok they'll be allowed pero alam mo naman yung yung notion na para mga Pilipino kahit 3 jobs, 2 jobs gagawin yan. Totoo. Kapag nasa ibang bansa. So in-avail nila yan. Kaya nga di ba tuwing may mga nakausap ko sa bawat stop ko ng mga Pilipino, pag tanong ko, they will easily say, hindi, nakaboto na ako. Tapos na. So ganun sila kaagap dyan. Tapos na sila. Okay, before we go to other topics, dahil natanong mo ko, Angela, about yung mood at saka yung mga ganap doon sa precinct kanina. Hindi ko lang kung ready ang ating team na ipakita. Yung nagkaroon ng scare doon sa MLK Public Library. We were there, katatapos ko lang mag-live kay Bok at saka kay Mean Los Baños. Ay medyo naputol nga kami kasi pinalabas kami. Pinalabas kami dahil parang tinigil muna yung botohan at saka yung coverage. Pinalabas kami lahat because meron daw bomb threat. Okay, so pinalabas kami. So tigil muna lahat. Pero ang maganda dyan, siguro wala pang 15 minutes ay nag-resume na doon sa lugar na yon ang botohan. Unlike sa ibang state kasi meron talagang nagsabi meron din bomb threat ay talagang natagalan yung pag-resume nung pagboto ng mga tao. So sabi nga ng mga authorities, of course may mga unfounded or may mga hindi masyadong credible na mga threat pero dahil sa sitwasyon ngayon, they will have to take it seriously and i-check yun at gawin yung SOP which palabasin nga lahat tapos ibalik na lang kapag all clear na. So isa sa nasaksihan namin doon sa MLK Public Library na akala ko parang tapos na yung botohan agad-agad, parang tanghali pa lang. Pero yun pala yung nangyari. Pero at least resume na sila ngayon. Pero napaalis ka pa habang nagko-cover. Pero going back dun sa mga Filipino community dyan, yung mga PhilAm, natanong mo ba sila kung ano yung mga importanteng issues sa kanila? Issues sa kanila. Iniisip natin, parang lahat siguro ng mga mabibigat na salita ay pwedeng yun ang sabihin nila. Pero napaka-basic, Angela and Diego, sila siguro sa 5 or 10 yun na interview ko, siguro 5 doon, yung parang agad nilang nasasabi na parang yung grocery prices. Parang big deal yung grocery prices dito. Parang it's yun yung parang doon nila nadadama kung may serbisyo sa kanila yung gobyerno kung mahihirapan sila to afford yung simple things sa kanilang everyday na pamumuhay. So yan tapos syempre health isa sa mga sinasabi rin nila yan, security of course at saka yung border ay issue rin yun sa kanila. And of course because we're Filipinos, our PhilAms, yung mga PhilAms meron talagang Sagrado Katoliko o kaya iba naman ay Christian. Parang meron silang discomfort doon sa medyo liberal na mga mga pananaw pagdating sa reproductive health. Pero magugulat ka, meron din ako mga nakitang ganun din, senior, religious, pero they voted for the Democrat Party and wala sa kanila yon yung issue na yon. Pero Jovi, you mentioned a number of issues na pinagbabasehan ng mga voters. I'd like to ask you also, may nagsasabi more, what's umiibabaw daw in this election is more on the gender disparity between both candidates. In previous elections kasi, sometimes it's age, sometimes it's contentious issues, but this time around daw, you could see the difference. Like for Trump, you have the males who are layo, all for him. You have the females naman for Harris. Do you see that sentiment or do you hear that sentiment in the US?
Yeah, hindi ko alam kung konektado ito, pero sa California, yung mga PhilAm na nakausap natin, at saka meron yata ang data na hindi ko lang ma-pull out dito o pull up yung data na yun na sinasabi na karamihan ng early voting at saka nagkumbinse sa kanilang mga partner ay mga babae. Okay. Kasi meron So din... parang lumabas talaga sila at talagang maraming issue tungkol sa kung ano yung trato ng mga kababaihan dito, lalo nung isang kandidato. So kaya sabi lang parang nagkaroon ng epekto na yung mga kababaihan ay tila okay. Affected ako rito, may gagawin ako. Ayun. Pero kasi 'di ba meron din issue na sa between families, hindi sila pare-parehas din ng gusto. Meron yung mga older generation, more on Republican sila, and the younger generation are Democrats, 'di ba? Yes, that's true. Sige naman tayo, may mga kamag-anak tayo, di ba? Yes. Parang magugulat ka na, yung pala maboto niya, naku, teka muna, hindi ko pwede sabihin kung sinong gusto ko, mga ganyan. Baka mag-away kami. Pero before we let you go, Jovi, nakaboto na ba si Kamala Harris at saka si Donald Trump? Mail-in. Okay, tama si Diego, si Vice President Kamala Harris mga days ago ay nag-mail in na ng kanyang vote at alam ko ito'y naipadala na sa kanyang sa San Francisco. Kanina lang or today bumoto naman si former President Donald Trump. Kung tama yung tanda ko, shortly after lunch siya pumunta doon sa isang polling precinct sa may Florida at nakaboto na siya. Dahil may ambush interview after kaya natandaan ko at parang sabi ko, parang hindi masyadong fiery nung siya ginagawa sa pati ng ambush interview. Kabado na siya Alright, sige. Parang hindi yung usual. Yeah. Sige. Sige, patuloy kami makipag-update sa'yo, Jovi. But for the meantime, thank you so much for your time. Ingat ka dyan. That was Jovi Francisco of One News.